Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Isama din po natin sa ating misa ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Renis Garden, Joseph and Irene Abille, Cueto family, Teresa Ferrer and family, Ami Obanya and family, para sa biyaya ng buhay, Minaweng Ignacio at Rightly Zabdiel Corpus, para sa mabilisang paggaling ni Lilia Sebastian, at para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Nabi John Pahen, Adelaida Pangan, Father Chito Vicente, Father Simplicio Esteban, Father Rodel San Juan, Maria Ella, Virginia Abadam, Estrella Raul, Sonia, Glory Ann Paulino, Antonina Valentina, Gerardo Sr. and Jr., Rufo Jr. and Sr., Gianni Dolores, Jose Daprosa, Gloria, Celisa, Cesar, Andy Almeda, Efren Tombok, Amada, Fernando, Adorvenia Namanjo, at John Constantine Cordon. Napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga pariseyo at mga eskriba. Kaya't madalas mas nabibigyang pansin ang mga panlabas na ritual kaysa sa malalim nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ni Jesus na huwag lamang pagtuunan ang mga panlabas na kilos o bagay, kundi tingnan ang ating mga puso. Sa ating buhay espiritual, naway maunawaan nating magkakaroon lamang ng kahulugan ang mga ritual at batas kung may malalim at personal na ugnayan tayo sa Panginoong labis na nagmamahal sa atin. Bilang panimula po ng ating misa, magtatayo po tayo ngayon. Ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo nasa 22 linggo sa karaniwang panahon. At upang maging marapat, dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito. Manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay linapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, kapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nananawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sundin mabuti ang mga alilupunin mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras, liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya tatanggapin sa templo ng yaong mga masuri na sa
templo ng puon natin. Sa ikalawang pagbasa, kalooban ng tapat na Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay kung nagbubunga ito ng mga mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buwat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbaba ang tatanggapin ng salita ng Diyos na natanim sa inyong mga puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kanilulugdan ng ating Diyos ang kasama. Tulungan ang mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan at sinibutan ito. Ang salita ng Diyos. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayo mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay, sa parang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo at ang mga Pariseo ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay, ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas sa mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay, ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang ulat ni Isaías tungkol sa inyo. Kapag paimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko ay paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-udyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya,
kahalayan, pag-inggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning po sa inyong lahat. Nung mga nakaraan, dinagnilayan natin kung paano makapasok sa langit at makarating sa kaharian at kaluwalhatian at templo ng Diyos. Ngayon, ibinibigay sa atin ang paglilay tungkol sa mga batas. Na siyang magbibigay ng istruktura para sa ating pamumuhay, para sa ating pakikipag-ugnayan, upang maging maayos tayo at hindi maging magulo. Yung batas, ang intensyon niya ay tulungan tayo na bumuti at umayos. Pag yung batas na yan ang gugulo, bitawan dapat yung batas na yan. Pag yung batas na yan ay kumikitil ng karapatan ng tao, dapat i-abolish yan. O kaya naman, yung batas na yan ay nagwawasak ng dignidad ng tao. O huwag nating pahihintulutan ang mga bagay na iyan. Pero sa kasalukuyan, may mga ganong batas. Sana ay ingat tayo. Sana yung mangyari ay yung batas na siyang magpapaunlad sa atin, hindi ba? Individually, and of course, as a nation. Sana ay bumuti tayo dahil sa mga batas na iyan. Kaya lang pag minsan, yan yung mga nagpapabagsak lalo sa atin. Wala ka na ng kinita, dami pang buwis. O akala mo, may kinita ka na. Pagbabayad ka ulit ng kung ano-anong pagkain dyan, may buwis din yon. Mukhang hindi lang wala, pero mayroon wala. Anyway, hindi ko alam kung kaparehas nyo ako na para bagang itong mga kaaway ni Jesus, mga Pariseo at mga Eskriba, ay parang bang binibiin siya. Hindi kayo sumunod sa mga utos ng ating mga ninuno. Alam ninyo, kung babalikan nyo yung background ng mga Pariseo at ng mga Eskriba, sila yung talagang strictly sinunod ang mga utos ng Diyos. At dahil doon, nabuhay pa ang kanilang pananampalataya at ang kanilang relihiyon. Yung mga kasabayan nila, dahil medyo siguro naging maluwag, kaya siguro nawala na yung mga kasabayan nilang grupo sa kanilang pananampalataya. Kasi yung mga Hudyo, hati-hati din yan. Parang mga Kristiyano. Parang may mga Katoliko, may born again, bla 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 bla. Medyo hati-hati din. Katulad din ng Islam. Meron din mga ganun. At katulad ng ibang relihiyon, meron din extremist ang mga Hudyo. Halimbawa ito, mga Eskriba at mga Pariseo. Talagang stricto sila sa pagsunod sa batas. Alam niyo, hanggang sa kasalukuyan, doon daw sa New York, doon kasi maraming mga Hudyo at mayayaman talaga sila. Pag buwan daw, Sabado, hindi na talaga sila magbubukas ng ilaw. Automatic na. Kasi pag nagbukas ka, nagpindot ka ng ilaw nila, nagtrabaho ka noon. Bawal magtrabaho pag Sabado, di ba? Pati pagkain, siguro may mga touchscreen na lang, hindi mo na talaga. Igaganon mo na lang, magbubukas na yung TV. Mga ganon-ganon, high-tech. Sa Pilipinas, medyo wala pa tayong masyadong ganon. Mahirap tayo. But anyway, yun nga. Dahil pinanindigan nila ng mabuti iyon, at dahil sa kanilang pagiging stricto, nanatili ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nawala. Kaya hanggang sa dumating si Jesus, yun ang kanilang pinanghahawakang mabuti. Kung ganoon yun, maintindihan natin sila. Kaya lang, syempre, alam naman natin na sa pagsunod ay hindi lang naman pwedeng sunod-sunuran lang. Dapat naunawaan mo, dapat naiintindihan, at talagang bukal sa iyong puso na sundin ang mga bagay-bagay. Kasi kung susunod-sunod ka lamang, alam niyo naman yung isdang sumunod-sunod sa agos lamang. Alam niyo ba yung klaseng isdang yun?
patay na isda. O, huwag sana tayong ganun. Hindi ba? Sana buhay na buhay tayo. At marunong tayong sumunod ng naayon sa alam naman nating mabuti. At syempre, sinusunod natin yun dahil alam nating makabubuti rin yun sa atin. At sana laging bukal sa puso natin. Kasi, katulad ng bandang dulong sinasabi ni Jesus, nasa loob lahat. At kung anong nasa loob, lalabas yan. Hindi ba? Hindi yan pwede mag-stay sa loob lamang. Makikita yan sa gawa. Kapag pangit ang intensyon mo, lalabas at lalabas yan. Hindi ba? Mangangamoy at mangangamoy ka. Diba isang araw? Diba? Kahit tigil-tigilan mo, makikita rin natin ang talagang kulay niyan. Kung talagang medyo masama ang intensyon, aalingaw-ngaw yan isang araw. Pag mabuti, mabuti talaga yan. Pag magaan yung mabuti, mukhang mabuti, parang mabuti, o palabas lang yan. It's just a show, mapagpaimbabaw. Hindi ko naman sinasabing perfecto tayo. Huwag nyo rin isipin ganun. Nagsusumikap lang tayo. Susumikap tayo maging mabuti. Gusto natin maging mabuti. Pero syempre, hindi ganun kadali. Hindi ba? Ilang beses ko nang binanggit sa inyo. Pag chinismis kayo ng kapitbahay nyo, gusto mo maging mabait. Pero parang gusto mo rin sunugin yung bahay nila. Yung ganun ba? Di ba? Lalabas at lalabas yung dragon sa sarili mo din. Ano? Nakakainis kasi, di ba? Ang bait-bait mo na nga eh. Nagtatry kang maging mabait. Tapos tatapunan ka ng basura sa bahay. Masakit yun, mahirap yun. Oh. Lalabas tuloy yung hindi maganda sa iyo. Nakakalungkot yung ganyan. Pero at least, we will try. Hindi ba? Hindi tayo perfecto. Tatry natin na magpakabait, na sumunod talaga sa utos ng Diyos. Na mahalin talaga ang kaaway. Kaya nyo ba? Magsalita naman kayo doon, kaya nyo ba talaga? Yung bang yung minurang-mura ka pagkatapos kung nangitik-itik ka rin, gano'n. O hindi, no? Hindi naman gano'n. Wala akong, may exage lang yung sinasabi ko. Pero hindi ba, kumukulot talaga ang dugo mo pag minsan. Talagang mayroon kang gustong gawin. Gusto mo talagang gumanti rin, hindi ba? Diyos, tao pa rin tayo noon, hindi ba? Mahina pa rin. May pagkukulang pa rin. Ay ano ngayon? Ano ngayon? May grasya naman ang Diyos. Mabuti naman siya. Mahal na siya sa atin. Basta huwag lang kayong gagawa ng nagagawa ng karumal-dumal. Ano? Pag-isipan niyo ng mabuti. At sana maisip niyo kung ano ang mabuti rin para sa inyong sarili. Hindi ko sinasabing, hindi ko ginajustify yung pagganti. Hindi ko ginajustify yung magalit din kayo. Hindi yun. Ang gusto ko lang sabihin, tao tayo nun. Sa filosofiya, mayroong dalawang bagay. Yung unang reaction mo, yun nga, nagalit ka. Pero pagkatapos mong magalit, anong gagawin mo? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Naroon ang grasya ng Diyos. Naroon ang kabanalan. Hindi doon sa pagkadapa. Naroon sa pagbangon muli. Dahil na bad trip ka sa anak mo, nasampal mo. Ganun talaga, yung pag minsan mapabad trip. Pero hindi hanggang doon lang sana yun. Nalaman mo sana yung malit mo din. Nalaman mo rin sana na yung mga ganung bagay. Na kahit magulang ka, pwede kang magsuri sa iyong anak. Kasi pag hindi, may ipapasa-pasa yan. Kawawa yung mga susunod. Kawawa naman sila. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga batas, sana ay maging malakas din tayo. At sa pamagitan noon, mararating natin ang langit, ang kalulhatian ng Diyos, nang hindi tayo lamang, ng lahat tayo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
ay pinakos sa krus sa matay at nilibing. Inagos sa kanaraw ng mga yumaon. Nang may 3 araw na buhay na magbalik, umakyat sa langit, natuklog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at hukom sa nangabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na padalisayan ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanyang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin, sabihin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pitulo ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Amin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao, at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid namin yumaon na. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwiran. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ka.
Sumandalaan kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pababasbas na sa amin tumubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagkasang magkaroon ng gabi at araw. Gayun din ang taginit at tagulan, ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis sa mapagkakatiwalaan, mga siwa sa daigdig. Ikaw ang ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa panagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa namang kinagsisaot ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunying sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bupalang ng kabanalan, dahil sa pamagitan ng Espiritu, may banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, nilabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Bakit kayo po? Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalap ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mahaling apit mong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa,
ni Bartolome namin Obispo ang Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pagkasinsa ni muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulungin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng aking tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Na namuhay dito sa taibig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawan namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin ang Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, taliwat sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to you.
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo minaanyahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang kagandahang loob namin matagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pasalamat po tayo sa Diyos. Tuwing linggo po, pagkatapos ng panalangin, pagkatapos ng pakikinabang, awitin natin yung walang hanggang pasasalamat. Ha? Para bago tayo umuwi, very grateful tayo sa lahat ng natanggap nating grasya. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating panalamisa, kumayo kayong taglay, kapayapaan, at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.